Akala ko, nasa Dubai ang anak kong si Antonio. 3 taon na ang nakalipas simula ng huling yakap ko sa kaniya. Pero isang umaga, sa gitna ng mataong palengke sa Tagaytay, isang estranghero ang lumapit sa akin. May iniabot siyang package na nakabalot sa papel. Sabi niya, galing daw ito sa anak ko. Pero bakit? Bakit may tatak ito ng isang ospital dito lang sa Rizal? Doon ko natuklasan ang madilim na lihim na matagal nang itinatago ng manugang kong si Eliza. Hindi ako nagpakita ng kaba. Hinayaan ko si Eliza na maniwala na ako ay isang ulyanin na lolo na walang alam. Nginitian ko pa siya habang tinatanggap ko ang aking mga apo para alagaan. Pero sa likod ng aking mga ngiti, lihim ko nang pinanood ang mga video sa lumang laptop ng namayapa kong asawa. Ngayon, nakaposas na si Eliza. Putlang-putla ang kaniyang mukha habang isinasakay siya ng mga pulis sa patrol car. Ang lahat ng kaniyang kasinungalingan tungkol sa kayamanan ng aming pamilya nabuwag sa isang iglap lang. Bago ko ikwento sa inyo ang buong pangyayari at kung paano ko nailigtas ang aking anak, maaari niyo bang sabihin sa akin kung saang lungsod o probinsya niyo ito pinapanood? At anong oras na ba sa inyong kinaroroonan ngayon? Naglalakad ako pa uwi sa aming maliit na kalsada sa barangay. Hawak ko ang paketeng iyon na tila ba isang napakahalagang kayamanan. Mainit ang sikat ng araw at ramdam ko ang pawis na gumugulong mula sa aking noo. Ngunit hindi ko iyon pinansin. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang bilis ng tibok ng aking puso. Para saan kaya ito? Bulong ko sa aking sarili. Pagpasok ko sa loob ng bahay, hindi ko na nagawang magbukas ng ilaw sa sala. Dumiretso ako sa lumang mesang gawa sa Nara. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag na nanggagaling sa bintana, inilapag ko ang pakete. Huminga muna ako ng malalim. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa kaba na namumuo sa aking dibdib. Naalala ko ang huling tawag ni Nash. Sabi niya, maayos ang kalagayan niya sa ibang bansa. Sabi niya, malaki ang kinikita niya doon bilang inhinyero. Halos 1 taon na ang nakalipas mula nang magpadala ako ng halos 100,000 piso. 100,000 piso para sa kanyang placement fee at mga papeles. Inutang ko pa ang kalahati niyon sa mga kamag-anak natin dahil ang pangarap niya ay pangarap ko na rin. Dahan-dahan binuksan ko ang balot. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sa loob, hindi mga pasalubong o mamahaling gamit ang nakita ko. May isang maliit na itim na USB, may isang nakatiklop na sulat at may isang litrato. Kinuha ko muna ang litrato. Sa sandaling makita ko ang mukha ng aking anak, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo, parang nawalan ng hangin ang aking mga baga. Ang anak kong si Nash, ang aking panganay, ay hindi mukhang masaya. Sa litratong iyon, nakaupo siya sa isang gilid ng kama na may manipis na kutsyon. Napakapayat niya. Ang kanyang mga mata ay lubog, tila pagod na pagod at puno ng takot. Wala na ang masiglang Nash na huling nayakap ko bago siya sumakay ng bus patungong Maynila para raw sa kanyang lipad patungong Dubai. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang pahayagan. Inilapit ko ang litrato sa aking mga mata. Pinilit kong basahin ang nakasulat sa dyaryo, ito ay ang lokal na pahayagan natin dito sa Pilipinas. Ang abante. Ang petsang nakalimbag ay 6 na buwan na ang nakalilipas. 6 na buwan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang petsang iyon, 6 na buwan na ang nakalilipas. Iyon ang panahon kung kailan tumawag siya sa akin at sinabing nag-enjoy siya sa lamig doon sa ibang bansa. Sinabi niya sa akin na naglalaro sila ng snow sa labas ng kanilang opisina. Pero narito siya sa litrato, hawak ang lokal na dyaryo, sa loob ng isang silid na pamilyarang hitsura. Tiningnan ko ang background ng litrato, ang puting pader na may mga lamat, ang lumang silya sa sulok, ang maliit na bintanang may rehas. Hindi ito hitsura ng isang modernong apartment sa Dubai. Mukha itong isang lokal na pasilidad ng kalusugan o baka isang maliit na klinika sa probinsya. Diyos ko, ang tanging nasabi ko. Parang may kung anong mabigat na bagay ang dumagan sa aking balikat. Hindi kailanman nakaalis ng Pilipinas ang anak ko.
Lahat ng mga kwento niya, lahat ng mga balita niya tungkol sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Lahat ng mga perang ipinadala ko para raw sa kanyang mga gastusin doon ay isang malaking kasinungalingan. Narito lang siya, hindi siya lumayo, hindi siya tumawid ng dagat. Bakit? Bakit niya kailangang magsinungaling sa akin? Kinuha ko ang sulat na kasama sa pakete. Ang sulat ay hindi galing kay Nash. Ito ay mula sa isang hindi kilalang tao. Ang nakasulat ay maikli lang pero bawat salita ay tila ba isang saksak sa aking puso, Mang Henry. Kailangan niyo pong malaman ang katotohanan. Si Nash ay hindi kailanman nakaalis. Siya ay narito lang sa isang pasilidad sa labas ng lungsod. Seryoso ang kanyang kalagayan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang luha na kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ang tiwala. Ang tiwalang buong-buo kong ibinigay sa aking anak ay tila ba basong nabasag sa sahig, nagkapira-piraso, nadurog. Akala ko, itinataguyod niya ang aming kinabukasan. Akala ko, ang bawat pisong tinitipid ko rito sa bahay ay nakatutulong sa kanya para makapagsimula doon. Nagtitiis ako sa tuyo at kanin araw-araw para lang makasiguro na may sapat siyang panggastos. Pero ang totoo ay wala siyang trabaho doon. Ang totoo ay naghihirap siya rito mismo sa sarili nating bayan habang itinatago ang lahat sa akin. Napakasakit isipin. Masakit dahil bilang ama, wala akong kaalam-alam. Pakiramdam ko ay naging bingi at bulag ako. Paano ko hindi napansin ang pagbabago sa kanyang boses kapag tumatawag siya? Paano ko hindi naramdaman na ang mga tawa niya sa telepono ay pilit lang? Tiningnan ko muli ang USB na nasa mesa. Alam ko, sa loob nito, naroon ang mas malalim pang katotohanan. Marahil ay mga video ito o mga dokumento na magsasabi sa akin kung ano talaga ang nangyari. Ngunit sa sandaling ito, parang ayaw ko munang gumalaw. Gusto ko lang maupo rito sa dilim. Gusto kong tanungin ang langit, saan ako nagkamali? Paano kami humantong sa ganito? Ang anak ko, ang aking Nash, ay nawawala. Hindi siya nawawala sa ibang bansa, kundi nawawala siya sa gitna ng mga kasinungalingan. At ang mas masakit ay ang realization na 6 na buwan na siyang naghihirap nang hindi ko man lang alam. Ang paketeng ito, na akala ko ay magdadala ng magandang balita, ay siya palang kikitil sa aking kapayapaan. Bumalik sa isip ko ang lahat ng sakripisyo ko. Ang pagbebenta ko ng aming maliit na lupa sa probinsya, ang panghihiram ko sa mga bumbay at kooperatiba, lahat ng iyon para sa isang pangarap na hindi naman pala totoo. Ang pera, ang 100,000 piso. Ay nasaan na? Napunta ba sa pagpapagamot niya? O ninakaw ng ibang tao? Hindi ko alam. At ang kawalan ng kaalamang ito ay unti-unting pumapatay sa akin. Tiningnan ko ang litrato ni Nash sa huling pagkakataon bago ko ito ibinaba. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Tila ba nagsusumamo siya sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga mata? Tila ba sinasabi niya, "Tay, patawad po. Patawad dahil nabigo ko kayo." Ngunit hindi galit ang nararamdaman ko ngayon. Hindi po. Ang nararamdaman ko ay isang matinding pait at pangungulila. Masakit na malaman na ang taong pinagkakatiwalaan mo ng higit sa lahat ay ang siya ring taong hindi makapagsabi sa iyo ng totoo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking mga tuhod ay parang nanlalambot. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng isang basong tubig, pero kahit ang paglunok ay naging mahirap. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin kay Nash. Ang kanyang mga lumang gamit, ang kanyang paboritong silya. Ang lahat ng ito ay tila ba nagtatanong din sa akin. Nasaan siya ngayon? Gaano siya kalayo sa akin? Sinasabi sa sulat na narito lang siya sa probinsya, sa isang pasilidad na ilang oras lang ang layo mula rito. Isipin ninyo, habang ako ay naghihintay ng balita mula sa kabilang panig ng mundo, ang anak ko pala ay nasa malapit lang. Maaari ko siyang mapuntahan sa loob ng isang araw na paglalakbay. Ang paketeng ito, ang paketeng Voldon na ito ng aking tiwala, ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay para hanapin ang aking anak at para hanapin ang sagot sa napakaraming bakit. Bakit, Nash?
Bakit kailangang umabot sa ganito? Hinawakan ko ang USB. Bukas ay titingnan ko kung ano ang laman nito. Ngunit ngayong gabi, hahayaan ko muna ang aking sarili na umiyak. Hahayaan ko munang madurog ang puso ko para sa anak kong nawawala. Habang narito lang sa tabi-tabi, pagod na pagod ako. Pagod na ang aking isipan at pagod na ang aking puso. Ngunit alam ko, kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong malaman ang buong kwento dahil sa dulo ng lahat ng ito, ama pa rin ako. At ang isang ama ay hinding-hindi tatalikod sa kanyang anak. Gaano man kalalim ang sugat na idinulot nito. Nakaupo pa rin ako sa aming hapagkainan. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na kusina ay ang nanggagaling sa screen ng lumang laptop ni Rosa. Ang laptop na ito, regalo ito sa akin ni Rosa 3 taon na ang nakalilipas. Noong kaarawan ko, naalala ko pa ang kaniyang ngiti habang sinasabi niyang kailangan kong matuto mag-email para raw makausap ko si Antonio habang siya ay nasa Dubai. Dubai, Singapore, Tokyo. Ang mga salitang ito ay tila mga lason na ngayon sa aking pandinig. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Nanginginig ang aking mga daliri habang hawak ko ang mouse. Sa harap ko, sa screen, ay may 6 na video file. May mga petsa ang bawat isa. Ang mga petsang ito ay sumasakop sa nakalipas na 14 na buwan. 14 na buwan ng panloloko. 14 na buwan ng lihim na pagkilos. Ipinasok ko ang USB drive. Narinig ko ang maliit na tunog ng computer. Parang pintig ng puso ko. Mabilis. Kinakabahan. Kinlik ko ang unang video. Ang bumitad sa screen ay ang mismong kusina kung saan ako nakaupo ngayon. Ang anggulo ng video ay mula sa itaas, malapit sa kisame. Marahil ay itinago ang kamera sa likod ng lumang orasan sa pader. Ang petsa sa gilid ng video ay noong Nobyembre ng nakaraang taon. Isang hapon ng Martes. Naalala ko ang araw na iyon. Iyon ang araw na dumalo ako sa pagpupulong ng mga magsasaka sa bayan. Akala ko walang tao sa bahay. Pero nagkamali ako. Nakita ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Pumasok ang isang babae, si Eliza, ang aking manugang, ang asawa ng aking anak. Gumamit siya ng sarili niyang susi. Alam kong may susi siya para sa mga emergency. Para raw kung may mangyari sa akin ay madali siyang makakapasok. Pero hindi emergency ang dahilan niya sa araw na iyon. Pinanood ko siya sa screen. Hindi siya ang Eliza na kilala ko. Ang Eliza na nakikita ko sa tuwing linggo ay mabait, malumanay, at palaging nagdadala ng pagkain. Pero ang babaeng ito sa video, siya ay mabilis kumilos. Ang kaniyang mga mata ay tila naghahanap ng biktima. Diretso siya sa aking cabinet. Ang cabinet kung saan ko itinatago ang lahat ng mahahalagang dokumento. Ang mga titulo ng lupa, ang mga record ng aming rancho, ang mga bank book ni Rosa. Binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at isa-isang pinikturan ang bawat pahina ng aming mga dokumento. Mabilis, eksakto. Parang isang profesional na magnanakaw. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga bisig. Ang babaeng ito, ang babaeng itinuring naming sariling anak, ay binubura ang aming privacy. Binubura niya ang tiwala na ibinigay namin sa kaniya. Pagkatapos ng 4 na minuto, lumabas siya ng pinto na parang walang nangyari. Pinanood ko ang pangalawang video. Dito naman, nasa loob siya ng silid-aklatan ni Rosa. Ang silid na iyon ay sagrado sa akin. Doon, nakatago ang mga alaala ng aking asawa. Ang kaniyang mga sulat, ang kaniyang mga lumang gamit. Nakita ko si Eliza na binubuklat ang mga file na maingat na inayos ni Rosa bago siya mamatay. Kinukunan niya ng larawan ang mga tax return, ang mga property deed, ang bawat pirasong papel na may kinalaman sa aming ari-arian. Bakit? Iyon ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Bakit niya ito ginagawa? Hindi pa siya nakontento. Sa ikatlong video, nakita ko siya sa aming basement. Doon sa bodega, kung saan nakatago ang mga kahon na hindi ko pa nabubuksan mula nang mamatay si Rosa. Masyadong masakit para sa akin na tingnan ang mga iyon, pero para kay Eliza, ang mga kahong iyon ay mga kayamanan na dapat niyang siyasatin. Ang bawat video ay may parehong pattern. Pumapasok siya kapag alam niyang wala ako.
Hinahanap niya ang anumang may kinalaman sa aming pera at sa aming rancho. Ang gulat na naramdaman ko noong una ay unti-unting napalitan ng galit, isang galit na malamig, isang galit na nagpapatigas sa aking kalooban. Itinigil ko muna ang panonood. Kinuha ko ang sulat na kasama sa package. Ang sulat mula kay Danilo, ang delivery driver. Ang kaniyang sulat ay parang isang babala mula sa hukay. Sabi niya sa sulat, "Bayan ng Antipolo, doon matatagpuan ang anak niyo." Binasa ko ang mga salita ni Danilo. Sinabi niya na sa loob ng 1 taon, siya ang naghahatid ng mga gamit sa isang pasilidad sa labas ng Antipolo para kay Eliza. Malaki raw ang bayad sa kaniya. Sabi ni Eliza, huwag na siyang magtanong. Pero 3 linggo na ang nakalilipas. Nakita niya si Antonio sa isang bintana. Sabi ni Danilo, hindi raw siya makalimot sa tingin ni Antonio. Ang tingin daw na iyon ay hindi tingin ng isang baliw. Iyon ay tingin ng isang tao na naghahanap ng tulong. Isang taong nakakulong. Hindi nagbibiyahe ang anak ko, ang aking Antonio. Ang aking kaisa-isang anak ay nakakulong sa isang institusyon at ang kaniyang sariling asawa ang naglagay sa kaniya roon. Binuksan ko ang huling file sa USB. Hindi ito video, isa itong medical report. Napakadetalyado, napakalinaw. Pangalan ng pasyente, Antonio James Reyes. Pasilidad, Cedar Brook Care Center, Rizal. Chondoan, severe traumatic brain injury, cognitive impairment. Ang terminong ito, cognitive impairment, iyan ang ginagamit nila para sabihing hindi na makapag-isip ng tama ang isang tao. Sinabi roon na kailangan niya ng patuloy na pangangalaga at ang pinakamasakit sa lahat, ang nakasulat na pangalan ng kaniyang legal guardian, Eliza Reyes, may mga paghihigpit sa pagbisita. Kailangan daw ng pahintulot ng guardian. Ibig sabihin, kailangan ko muna ng permiso mula sa babaeng nagtataksil sa amin bago ko makita ang sarili kong anak. Tiningnan ko ang petsa ng pagkaka-admit ni Antonio sa lugar na iyon. 3 taon, 2 buwan, at 9 na araw na ang nakararaan. Eksaktong 1 araw matapos niyang sabihin sa akin na aalis na siya papuntang Dubai, habang ipinagmamalaki ko sa aking mga kapitbahay na ang anak ko ay isang tagumpay sa ibang bansa. Ang totoo ay nakakulong siya sa isang silid na wala pang 1 oras ang layo mula sa aking rancho. Habang nagdadasal ako gabi-gabi para sa kaniyang kaligtasan sa malayong bansa, siya pala ay nagdurusa sa kamay ng mga taong binabayaran ng kaniyang asawa. Naisip ko ang lahat ng mga sandaling iyon. Ang bawat Sabado matapos ang palengke. Maaari ko sana siyang madalaw, maaari ko sana siyang mailigtas. Kung alam ko lang, kung hindi lang ako naging masyadong mapagtiwala. Napatingin ako sa labas ng bintana. Madilim na ang gabi. Ang rancho na itinayo namin ni Rosa nang may pagmamahal ay tila naging isang malamig na bilangguan din para sa akin. Naintindihan ko na ang lahat. Alam ko na ang plano ni Eliza. Gusto niyang kunin ang lahat. Gusto niyang makuha ang rancho. Gusto niyang makuha ang pera ni Rosa. Pero may hinahanap pa siya. May isang bagay siyang hindi mahanap kaya paulit-ulit siyang bumabalik sa bahay na ito. Bukas. Bukas ay darating si Eliza. Ihahatid niya ang aking mga apo, sina Ivy at Knox. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong tumingin sa kaniyang mga mata at magkunwaring wala akong alam. Ang aking mga kamay. Hindi na sila nanginginig ngayon. Nawala na ang takot. Ang natitira na lamang ay ang isang malinaw na layunin. Ililigtas ko ang anak ko. Kukunin ko ang katarungan para kay Rosa. At sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Eliza ang bawat araw na ninakaw niya mula sa amin. Ang aking anak ay hindi isang pasyente na may sira sa isip. Siya ay isang bilangguing kailangang palayain. At ako ang kaniyang ama. Ang magiging susi sa kaniyang paglaya. Isinara ko ang laptop. Sa dilim ng kusina, naramdaman ko ang presensya ni Rosa. Parang naririnig ko ang kaniyang bulong sa hangin. Laban, Ricardo. Laban para sa ating anak. Huminga ako ng malalim. Ang laban na ito ay hindi ko susukuan. Ang katotohanan ay lilitaw din. At sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng sarili kong kwento. Isang kwento ng paghihiganti.
Isang kwento ng pag-ibig ng isang ama. Natapos na ang panahon ng pagtatago. Magsisimula na ang panahon ng paniningil. Ang mga multo sa loob ng laptop na ito. Sila ang magiging saksi ko. Sila ang magpapatunay na ang isang amang nagmamahal ay walang hindi kayang gawin. Humanda ka, Elisa, dahil hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi mo kilala si Ricardo Reyes. At bukas, sa iyong pagdating, sisiguraduhin kong iyan ang huling beses na makakatapak ka sa lupang ito nang may ngiti sa iyong mga labi. Ang laban ay nagsisimula na at ako ang mananalo para kay Antonio, para kay Rosa, para sa katotohanan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ng aming rancho ay tila bulong ng babala. Ang mga salita ni Danilo, ang delivery driver, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Antipolo, doon lang pala naroon ang aking anak. Sa isang lugar na tinatawag na Green Valley Care Center. Hindi sa Dubai, hindi sa Singapore. Naroon lang siya sa kabilang bayan. Nagdurusa, habang ako ay pinapaniwala sa isang magandang panaginip. Sa gitna ng kadiliman, habang nakaupo ako sa gilid ng aming kama, may isang alaala na biglang nagliwanag sa aking isipan. Alaala ito ng aking asawang si Rosa. 6 na buwan bago siya pumanaw. May iniabot siya sa akin. Isang maliit na susi. May kasama itong maliit na papel na sulat kamay niya. Sabi niya sa akin noon, Ricardo, itago mo ito. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Malalaman mo rin kung kailan mo ito kakailanganin. Noong mga panahong iyon, dahil sa tindi ng aking lungkot sa kaniyang pagkakasakit, hindi ko na binigyang pansin ang susing iyon. Inilagay ko lang ito sa isang maliit na kahon sa loob ng kaniyang lumang aparador. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng pagtataksil ni Eliza, naramdaman ko ang bigat ng susing iyon. Parang tinatawag ako ni Rosa. Parang sinasabi niya sa akin na narito na ang oras. Kinabukasan, Lunes ng umaga, maaga akong gumising. Nagsuot ako ng aking formal na barong na pangmatanda. Gusto kong magmukhang kagalang-galang. Gusto kong maging malakas. Nagmaneho ako patungo sa bayan. Ang destinasyon ko, ang bangko kung saan kami may account ni Rosa sa loob ng 4 na dekada. Ang BPI sa tapat ng plaza. Pagpasok ko sa loob, ang lamig ng aircon ay hindi nakapagpalamig sa apoy ng galit sa aking dibdib. Lumapit ako sa counter. Ipinakita ko ang aking ID at ang maliit na susing iyon. Nais ko pong buksan ang aming safety deposit box, sabi ko sa teller. Dinala nila ako sa ilalim, sa vault ng bangko, doon sa lugar na napapalibutan ng makakapal na bakal. Iniwan nila ako doon ng mag-isa, kasama ang isang mahabang metal na kahon. Nanginginig ang aking mga daliri habang ipinapasok ko ang susi sa loob ng kahon. May mga dokumento, ang mga titulo ng aming lupain, ang mga sertipiko ng kasal. Pero sa ibabaw ng lahat ng iyon ay isang puting sobre. May nakasulat sa labas. Para sa aking mahal na Ricardo, ito ang sulat ni Rosa. Ang kaniyang huling mensahe para sa akin. Umupo ako sa isang maliit na silya sa loob ng vault. Binuksan ko ang sobre. Ang amoy ng kaniyang paboritong pabango ay tila lumabas mula sa papel. Napapikit ako. Parang narito siya sa tabi ko. Aking mahal na Ricardo, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa tabi mo. At marahil ay dumating na ang kinatatakutan ko. Matagal ko nang napapansin ang mga kilos ni Eliza, ang kaniyang mga mata. Hindi ito tumitingin ng may pagmamahal kay Antonio. Ang nakikita ko sa kaniya ay kalkulasyon. Ang nakikita ko sa kaniya ay kasakiman. Tumigil muna ako sa pagbabasa. Ang puso ko ay tila pinipiga, ang kutob ng isang ina. Tunay ngang hindi ito nagkakamali. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Ricardo, alam ko ang ugali ng ating anak. Masyado siyang mabait. Masyado siyang mapagtiwala. Kaya bago pa man ako mawala, gumawa ako ng paraan. Kinausap ko ang ating kaibigang si Attorney Santos. Gumawa kami ng isang kasulatan, isang secret trust fund, isang pondong hindi mahahawakan ni Eliza. Ang rancho, ang ating mga lupain, at ang lahat ng perang naipon natin
ay nasa ilalim ng pondong ito. Nakapangalan ito sa ating mga apo, kina Ivy at Knox. At ikaw, Ricardo, ikaw ang tanging may kapangyarihan na mamahalan ito habang buhay ka pa. Hindi ito pwedeng ibenta, hindi ito pwedeng isangla nang wala ang iyong pirma. Napahawak ako sa aking noo. Salamat. Salamat, Rosa. Alam kong susubukan ni Eliza na kunin ang lahat. Susubukan niyang kontrolin si Antonio, kaya Ricardo, kailangan mong maging matatag. Huwag kang maniniwala sa kaniyang mga matatamis na salita. Protektahan mo ang ating anak. Protektahan mo ang ating pamilya. Ikaw ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Mahal na mahal kita. Nanlabo ang aking paningin dahil sa luha. Ang aking Rosa, kahit sa kabilang buhay. Siya pa rin ang nagpoprotekta sa amin. Siya ang tunay na haligi ng tahanang ito. Ngayon ay maliwanag na ang lahat. Ngayon ko naintindihan kung bakit paulit-ulit na bumabalik si Eliza sa aming bahay, kung bakit niya kinukunan ng larawan ang mga dokumento. Hinahanap niya ang mga orihinal na titulo, hinahanap niya ang paraan para makuha ang pera. Pero nagkamali siya. Dahil ang lahat ng mahahalagang papel ay narito, ligtas sa loob ng bakal na kahon na ito. At ang katarungan ay nasa aking mga kamay na. Iniligpit ko ang mga dokumento. Inilagay ko ang sulat ni Rosa sa loob ng aking bulsa, malapit sa aking puso. Paglabas ko ng bangko, ang sikat ng araw sa plaza ay tila mas maliwanag. Ang takot na naramdaman ko kagabi ay naglaho na. Napalitan ito ng isang matibay na paninindigan, Eliza. Nagkamali ka ng kinalaban. Akala mo ay isa lamang akong matandang ulyanin na madaling linlangin. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat dahil nakulong mo ang aking anak. Ngunit hindi mo alam ang tungkol sa lihim na ito. Hindi mo alam na bago ka pa man magsimulang magplano, ay natalo ka na ng isang inang nagmamahal. Ang perang hinahangad mo, ang lupang nais mong nakawin, kailanman ay hindi mapupunta sa iyo. Ngayon ay mayroon na akong bala. Mayroon na akong panlaban. Ang susunod kong pupuntahan ay si Attorney Santos. Panahon na para simulan ang aming ganti. Panahon na para bawiin ang buhay na ninakaw mo kay Antonio. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng obligasyon sa aking balikat. Pero hindi ito mabigat na pasanin. Ito ay isang banal na tungkulin. Ako si Ricardo Reyes. At sa tulong ng aking yumaong asawa, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan sa lahat ng iyong kasalanan. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong gawin mong pagtatago, makakahanap ito ng butas para lumabas. At sa araw na ito, ang katotohanan ay nagsisimula ng umagos. Huwag kang mag-alala, Antonio. Malapit na ang iyong paglaya. Naririnig ko na ang iyong tinig. At hinding-hindi ako titigil hanggat hindi kita nayayakap muli sa loob ng ating tahanan. Ang laban ay hindi na tungkol sa pera. Ang laban ay tungkol sa pamilya. At sa laban na ito, ang pag-ibig ang laging nananalo. Panginoon, gabayan niyo po ang aking bawat hakbang. Dahil ang katotohanan ay kailanman hindi matatalo ng kasinungalingan. Narito na ako, Rosa. Salamat sa iyong paggabay. Ang lihim sa ilalim ng bangko ay hindi na lihim ngayon. Ito na ang magiging mitsa ng iyong pagbagsak, Eliza. Tuloy ang laban. Maganda ang sikat ng araw sa labas ng aking bintana, ngunit sa loob ng aking dibdib, tila may nagbabadyang unos. Nakaupo ako sa aking paboritong silya na gawa sa Nara, ang silyang madalas upuan ng aking yumaong asawa na si Rosa. Habang humihigop ako ng mainit na kape, narinig ko ang pamilyar na busina ng sasakyan. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng tuwa, pero ngayon nagdudulot ito ng kaba. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marisa, ang aking manugang, kasama ang dalawa kong apo na sina Angel at Junjun. Lolo Henry, masayang sigaw ng mga bata. Tumakbo sila sa akin at yumakap ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, natunaw ang pagkabahala ko. Hinalikan ko sila sa noo. Kumusta ang mga munting anghel ko? Nagmeryenda na ba kayo? Tanong ko sa kanila. Ngunit bago pa sila makasagot, narinig ko na ang boses ni Marisa. Isang boses na tila matamis, pero may halong talim. Tatay Henry, pasensya na po at naistorbo namin kayo.
May kailangan lang sana akong asikasuhin sa bayan. Pwede po bang dito muna sila sa inyo? Tumango ako. Siyempre, Marisa. Alam mo namang laging bukas ang pinto ko para sa mga apo ko. Pinapunta ko muna ang mga bata sa kusina para kumuha ng biskwit. Doon ko naramdaman na nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi umalis si Marisa. Nanatili siyang nakatayo. Tinitingnan ang paligid ng bahay. Tinitingnan ang mga gamit na tila ba tinatantiya niya kung magkano ang halaga ng bawat isa. Lumapit siya sa akin at naupo sa tapat ko. Tatay, kamusta po pala ang mga naiwang gamit ni Nanay Rosa? Alam niyo na, iyong mga papeles, mga dokumento sa bangko, at lalo na iyong titulo ng lupang kinatatayuan nitong bahay. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ito na iyon, ang direktang pag-atake. Bakit mo naman naitanong, Marisa? Mahinahon kong sagot, kahit na ang totoo ay nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Nakatago naman ang lahat sa isang ligtas na lugar. Huwag mong alalahanin ang mga iyon. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiti na hindi umaabot sa kaniyang mga mata. Hindi naman sa nag-aalala ako, tatay. Ang sa akin lang, kailangang maging maayos ang lahat. Alam niyo naman ang panahon ngayon, mahirap na kung mawala o masira ang mga dokumento. 10-20 milyong piso rin ang halaga ng lupang ito kung tutuusin. Sayang naman kung hindi natin mapapakinabangan ng maayos. Milyon. Iyon lang ang nakikita niya. Hindi niya nakikita ang pawis at hirap namin ni Rosa para maipundar ang tahanang ito. Ang nakikita niya ay mga numero. Isang malaking halaga na para sa kaniya ay tiket patungo sa karangyaan. Maayos ang lahat, Marisa, ulit ko. Pinilit kong gawing matatag ang aking boses. Huwag kang mag-alala. Ngunit hindi siya tumigil. Tatay, baka naman pwedeng matingnan ko ang mga papeles para lang ma-check ko kung updated ang mga bayad sa tax. Alam niyo naman si Dante, ang asawa ko, ang anak niyo. Medyo gipit kami ngayon. Baka kailangan nating gamitin ang titulo bilang collateral sa bangko para makabangon ang negosyo niya. Dante, ang anak ko. Alam kong mahal niya ang kaniyang asawa pero alam ko ring masyado siyang mabait at madaling mauto. Ginagamit ni Marisa ang pangalan ng aking anak para makuha ang gusto niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kaniya na alam ko ang kaniyang balak. Alam kong gusto niyang ibenta ang lahat at iwan akong walang matitirhan. Pero kailangan kong mag-ingat para sa aking mga apo. Para kay Dante. Huminga ako ng malalim. Nagpanggap akong ulyanin at tila nalilito. Ang mga papeles ba? Naku, Marisa. Nasaan na nga ba ang mga iyon? Alam mo namang ulyanin na itong biyenan mo. Minsan, nakakalimutan ko na kung saan ko nailagay kahit ang aking salamin, nakita ko ang inis sa kaniyang mukha. Saglit lang, pero sapat na para makita ko ang kaniyang tunay na anyo. Tatay, seryoso po ako. Importante ito. Seryoso rin ako, anak, sabi ko habang kinakamot ang aking ulo, tila nag-iisip ng malalim. Hayaan mo, kapag nahanap ko, sasabihin ko sa iyo. Baka nailagay ko sa lumang baul sa bodega o baka naisama sa mga lumang diaryo na naibenta ko na sa junk shop. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Naibenta? Tatay, hindi niyo pwedeng gawin iyon. Biro lang, Marisa, tawa ko. Isang tawang walang kagalakan. Nandito lang iyon sa paligid. Huwag kang mainip. Ang mahalaga, ligtas ang mga bata rito. Tumayo siya ng padabog. Halatang hindi siya nasiyahan sa aking sagot. Sige po, tatay. Alis muna ako. Babalik ako mamaya para sunduin sina Angel. Sana naman ay mahanap niyo na ang mga papeles na iyon bago ako bumalik. Lumabas siya ng bahay nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Pag-alis niya, gumuho ang aking matapang na anyo. Napasandal ako sa silya at napapikit. Ganid. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Ganid. Kailangan kong protektahan ang mga bata. Sila ang kinabukasan. Ang lupang ito, ang bahay na ito. Ito ang tanging pamana na maiiwan ko sa kanila. Hindi ko hahayaang lustayin lang ito ni Marisa sa mga pansamantalang luho. Narinig ko ang tawanan ni na Angel at Junjun mula sa kusina. Ang kanilang mga tawa ay tila musika na nagbibigay sa akin ng lakas. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging mas mabilis kaysa sa kaniya. Tiningnan ko ang larawan ni Rosa sa ibabaw ng piano. Rosa, bulong ko, tulungan mo ako. Gabayan mo ako.
kung paano ko ililigtas ang ating pamilya mula sa sarili nating kadugo. Hindi sapat ang maging mabait sa mundong ito, lalo na kung ang kalaban mo ay isang mangangaso na nakatago sa anyo ng isang kapamilya. Isang mangangaso na hindi hihinto hanggat hindi nakukuha ang kaniyang biktima. Pero hindi niya alam. Ang matandang ito ay marami pang alas sa kaniyang manggas. Ang aking katawan ay maaaring mahina na. Ang aking buhok ay maputi na. Ngunit ang aking isipan ay matalas pa rin gaya ng isang lumang kutsilyo. Muli, uminom ako ng kape. Malamig na ito, pero masarap pa rin. Tiningnan ko ang labas. Ang mga puno ng mangga na itinanim namin ni Rosa ay matatag na nakatayo. Ganoon din ako. Mananatili akong matatag para sa aking anak, para sa aking mga apo, para sa katarungan. Sa darating na mga araw, alam kong mas magiging agresibo si Marisa. Hahanapin niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Gagamitin niya ang bawat paraan, pananakot, paglalambing o panlilinlang. Pero handa ako dahil ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang titulo ng lupa o ang pera sa bangko. Ang tunay na kayamanan ay ang dangal at ang pagmamahal na itinanim natin sa puso ng mga susunod na henerasyon. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Angel, Junjun, tawag ko sa kanila. Halika kayo, magkukuwento si Lolo tungkol sa inyong Lola Rosa. Noong unang panahon, bago pa naging ganito karami ang mga sasakyan sa kalsada. Habang nagkukuwento ako sa kanila, alam ko sa loob ko na nagsisimula na ang laban. Isang laban na hindi gagamitan ng dahas, kundi ng talino at pasensya. Isang laban kung saan ang tupa ay kailangang maging mas maingat kaysa sa lobo. At sisiguraduhin ko na sa huli, ang pag-ibig sa pamilya ang mananaig at hindi ang kasakiman. Dahan-dahan ang aking paghinga, kalmado ang aking puso. Handa na ako sa susunod na kabanata. Hinding-hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat. Hindi. Matapos ang pagbisita ni Eliza. Ang hangin sa aming rancho ay tila naging mas malamig. Hindi ito ang lamig ng amihan mula sa bundok. Ito ay ang lamig ng katotohanan. Ang bawat sulok ng aming bahay ay tila may mga mata. Tila may mga tenga na nakikinig sa bawat buntong hininga ko. Hindi ko na kayang mag-isa. Sa pagkakataong ito, alam kong kailangan ko ng tulong. Hindi lamang ito simpleng away pamilya. Ito ay isang digmaan. Kinabukasan, maaga akong nagmaneho patungo sa syudad. Ang destinasyon ko ay ang gusali kung nasaan ang opisina ni Attorney Santos. Siya ang abogado at matalik na kaibigan namin ni Rosa sa loob ng maraming taon. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng legal na usapin ng aming pamilya. Pagpasok ko sa kaniyang opisina, ang amoy ng mga lumang libro at kape ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas ng loob. Ngunit nang makita ko ang mukha ni Attorney Santos, nakita ko ang pag-aalala. Ipinakita ko sa kaniya ang lahat. Ang litrato ni Antonio na halo ang mga pisngi, ang sulat ni Danilo, at ang mga video ni Eliza na palihim na naghahanap ng mga dokumento sa aking bahay. Hindi nagsalita si Attorney Santos habang pinapanood ang mga video. Ang kaniyang panga ay tila nanigas. Pagkatapos ng huling video, huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Ricardo. Ang sabi niya sa isang mahinang tinig, "Mabuti at lumapit ka sa akin agad. Ang sitwasyong ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala mo." May tinawagan si Attorney Santos. Pagkalipas ng ilang minuto, may pumasok na isang lalaki sa opisina. Ang kaniyang pangalan ay Colle Bautista, isang retiradong opisyal ng pulisya na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang pribadong investigador. Si Colle Bautista ay isang lalaki na kakaunti ang salita. Ang kaniyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Umupo siya sa harap ko at tiningnan ang mga dokumento mula sa Green Valley Care Center. Bakit? Ang tanging tanong ko sa kanila. Bakit kailangang gawin ito ni Eliza sa kaniyang sariling asawa? Tumingin sa akin si Colle Bautista. Ang kaniyang boses ay tila gasgas na semento. Hindi lang ito tungkol sa galit o sa paghihiganti. Ricardo, ito ay tungkol sa negosyo, isang napakalaking negosyo.
Ipinaliwanag ni Colonel Bautista ang isang bagay na tinatawag nilang guardianship fraud, isang sindikato ng pagnanakaw sa ilalim ng batas, ang Green Valley Care Center sa Rizal. Ang patuloy niya ay hindi isang ordinaryong pasilidad, isa itong kuta. Sa loob ng pasilidad na iyon, may mga taong gaya ni Antonio, mga taong may kaya sa buhay, mga taong may mga ari-arian. Ngunit idinedeklarang incapacitated o walang kakayahan sa pag-iisip. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga bisig. Ibig sabihin, legal nilang ninanakaw ang buhay ng mga tao? Tumango si Attorney Santos. Kapag ang isang tao ay naging guardian, gaya ni Eliza, hawak na niya ang buong buhay ng pasyente. Hawak niya ang bank account, hawak niya ang mga titulo ng lupa, hawak niya ang bawat desisyon. At sa kaso ni Antonio, ang bawat buwan na pananatili niya doon ay nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso. 1,000,000 piso. Bawat buwan, ibinabayad iyan mula sa pondo ni Antonio. Ang dagdag ni Corle Bautista. Ngunit ang totoo, ang aktwal na gastos para sa kaniya ay baka wala pang 50,000. Ang natitirang pera ay pinaghahati-hatian ni Eliza ng mga doktor sa pasilidad at marahil ng ilang mga tiwaling opisyal na nag-apruba ng guardianship. Hindi ako makapaniwala. Ang aking manugang. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ay bahagi ng isang sindikato, pero may mas malala pa. Kumuha si Cole Bautista ng isang lumang diaryo mula sa kaniyang bag. Ipinakita niya sa akin ang isang balita tungkol sa isang aksidente sa SLEX noong nakaraang taon. Isang hit and run. Ang babaeng ito, turo ni Corle Bautista sa litrato ng biktima sa diaryo. Siya si Quinn, isang matapang na investigative journalist. 6 na buwan bago ang kaniyang kamatayan, nagsimula siyang magtanong tungkol sa Green Valley. Nakatuklas siya ng ebidensya ng guardianship exploitation. Tumigil ang tibok ng puso ko. At ano ang nangyari sa kaniya? Ang kaniyang artikulo ay tinanggal sa website ng kanilang pahayagan sa loob lamang ng 48 oras, sabi ni Cole Bautista. At makalipas ang 2 linggo, patay na siya. Ang driver ng nakabangga sa kaniya ay hindi kailanman natagpuan. Naramdaman ko ang takot. Isang tunay na takot. Ibig ninyong sabihin, papatayin nila ang sinumang magtatangkang magbunyag sa kanila? Tumingin sa akin si Attorney Santos ng may seryosong mukha. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-ingat, Ricardo. Hindi lang si Eliza ang kinakalaban mo. Kinakalaban mo ang isang buong sistema. Isang sistema na may sapat na pera at kapangyarihan para pumatay. Naupo ako ng matagal. Naalala ko ang aking mga apo, sina Ivy at Knox. Naalala ko ang aking anak na si Antonio, na huling nakita ko ay malakas at masayahin. Ang sindikatong ito. Ang alyansang ito sa dilim ay kinuha ang aming kapayapaan. Pinatay nila ang mga taong nagsasabi ng totoo. At ngayon, ako ang susunod nilang target. Ricardo, ang hawak sa akin ni Attorney Santos sa balikat, maaari tayong tumigil kung natatakot ka. Maaari nating subukang makipag-ayos. Umiling ako. Ang takot na naramdaman ko ay unt-unting napalitan ng isang apoy. Isang apoy na nagmumula sa pagmamahal ng isang ama. Hindi, ang sabi ko sa kanila. Ang aking boses ay matatag na ngayon. Hindi ako titigil. Pinatay nila si Rosa sa paraang hindi natin alam. Ninakaw nila ang 3 taon ng buhay ng aking anak. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang bumabagsak ang kanilang kuta. Tumingin si Cole Bautista sa akin. Nakita ko ang isang maliit na paggalang sa kaniyang mga mata. Kung ganoon, kailangan nating magtrabaho ng palihim. Mula ngayon, huwag kang gagamit ng telepono para pag-usapan ang kasong ito. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa iyong mga kapitbahay. At higit sa lahat, kailangan nating maging handa sa oras na malaman ni Eliza na tayo ay kumikilos. Tumango ako. Anong kailangan nating gawin? Kailangan natin ng ebidensya mula sa loob ng Green Valley, sabi ni Cole Bautista. Kailangan nating patunayan na si Antonio ay hindi incapacitated
At kailangan nating mahanap kung nasaan ang mga orihinal na dokumento na itinatago ni Eliza. Ang digmaan ay opisyal na nagsimula sa kalsada pauwi sa Tagaytay. Tinitingnan ko ang bawat sasakyan sa aking likuran. Bawat ilaw ng headlamp ay tila isang banta, ngunit sa aking bulsa, naramdaman ko ang susing ibinigay ni Rosa. Ang susi na magbubukas ng katotohanan, ang alyansa sa dilim ay makapangyarihan. Oo, mayroon silang pera, mayroon silang armas, ngunit mayroon akong isang bagay na wala sila, mayroon akong katotohanan, at mayroon akong pag-ibig na hindi kayang sirain ng anumang sindikato. Ako, si Ricardo Reyes, at sa gabing ito, sa ilalim ng mga bituin ng Tagaytay, isinusumpa ko, hindi ako bibigay, hindi ako susuko, dahil ang liwanag ng isang ama ay laging mas malakas kaysa sa anumang dilim. Tuloy ang laban. Malamig ang umaga sa aming rancho dito sa Tagaytay. Ngunit ang kape sa aking baso ay hindi sapat upang pawiin ang panginginig ng aking kalooban. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagbabadya ng isang bagyo. Isang bagyong hindi dala ng kalikasan, kundi dala ng kasamaan ng tao. Alas 9 ng umaga nang may pumaradang sasakyan sa tapat ng aming tarangkahan. Akala ko ay si Attorney Santos na ang dumating. Ngunit hindi. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at may dalang isang makapal na sobre. Kayo po ba si Gigi? Ricardo Reyes? Tanong niya sa akin. Ang kaniyang boses ay formal at walang emosyon. Nang tumango ako. Inabot niya ang sobre. Isang opisyal na dokumento mula sa korte. Pagkaalis ng lalaki, dinala ko ang sobre sa ilalim ng puno ng mangga. Doon kung saan kami madalas maupo ni Rosa noong buhay pa siya. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang sobre. Inilabas ko ang mga papel. Ang unang pangungusap pa lamang ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Petisyon para sa pagsusuri ng kakayahan sa pag-iisip. Nakasulat doon ang pangalan ko, Ricardo Reyes. At ang naghain ng petisyon ang aking manugang, si Eliza Reyes. Binasa ko ang bawat pahina. Ang bawat salita ay tila lason na humahalo sa aking dugo. Sinabi roon ni Eliza na ako raw ay nagsisimula nang mawala sa sariling katinuan, na ako raw ay ulyanin. Ulyanin. Isang matandang ulyanin. Iyan ang tawag niya sa akin sa harap ng batas. Sinabi niya sa dokumento na madalas daw akong makalimot, na ako raw ay nagiging agresibo at gumagawa ng mga kwentong walang katotohanan. Sinabi niya na ang aking paniniwala na si Antonio ay nakakulong sa Antipolo ay isang patunay ng aking delusyon. Delusyon, sabi niya. Ako ay may delusyon. Hindi pa siya nakontento. May kasama pang pahayag mula sa isang doktor. Isang doktor na hindi ko naman madalas makita. Sabi ng doktor, ang aking pangungulila kay Rosa ay naging isang malalang sakit sa isip, na ako raw ay hindi na kayang alagaan ang aking sarili. At lalong hindi ko na kayang pamahalaan ang aming rancho at ang aming mga ari-arian. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Ang galit na ito ay tila isang apoy na sumusunog sa aking dibdib. Ang babaeng ito. Ang babaeng pinatuloy ko sa aming tahanan. Ang babaeng itinuring kong sariling anak ay nais akong ituring na baliw. Nais niya akong turingang walang silbi. Naintindihan ko na ang kaniyang plano. Napakalinaw na ng lahat. Nais ni Eliza na tularan ko ang sinapit ni Antonio. Nais niya akong tularan sa aking anak. Kapag napatunayan ng korte na ako ay wala na sa katinuan, mawawala sa akin ang lahat. Mawawala ang aking karapatan sa rancho. Mawawala ang aking karapatan sa pera ni Rosa. At ang pinakamasakit, mawawala ang aking kalayaan na iligtas ang aking anak. Gusto niyang maging guardian ko. Gusto niyang maging amo ko. Gusto niyang maging Diyos sa aking buhay. Kapag naging guardian ko na siya, maaari na niya akong ipakulong sa parehong pasilidad kung nasaan si Antonio. Maaari na niya kaming itago pareho. Habang nilulustay niya ang bawat sentimo na pinaghirapan namin ni Rosa sa loob ng 4 na dekada. 1 milyong piso. 10 milyong piso.
Ang buong halaga ng aming buhay ay nais niyang nakawin sa isang iglap. Napaupo ako ng matagal. Hinawakan ko ang aking ulo. Rosa, tulungan mo ako, bulong ko. Maya-maya pa, tumunog ang aking telepono. Isang unregistered number. Sinagot ko ito ng walang imik. Papa, nakuha mo na ba ang dokumento? Ang boses ni Eliza ay malamig. Wala na ang kaniyang matamis na pagpapanggap. Wala na ang kaniyang plastik na ngiti. Bakit mo ito ginagawa, Eliza? Tanong ko. Ang aking boses ay gumaralgal. Narinig ko ang kaniyang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawa na tila galing sa impyerno. Sinabihan na kita, Papa, huwag ka nang makialam. Dapat ay nanahimik ka na lang sa iyong kwarto. Dapat ay naglaro ka na lang sa iyong mga apo. Ngunit pinili mong maging matigas ang ulo. Hindi mo ako matatalo, Eliza, sabi ko. Sinikap kong maging matatag. Alam ko ang katotohanan. Alam ko ang ginawa mo kay Antonio. Ang katotohanan? Sagot niya. Sino ang maniniwala sa isang matandang baliw? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ng korte? Sa susunod na buwan, ang rancho na iyan ay magiging akin na. At ikaw. Ikaw ay mapupunta sa isang tahimik na silid. Doon. Kung saan wala nang makikinig sa iyong mga kwento. Ipinatong ko ang telepono. Hindi ako natatakot sa kaniyang banta. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng laban na ito. Tinawagan ko agad si Atty. Santos. Nang marinig niya ang balita, natahimik siya ng matagal. Mabilis siyang kumilos, Ricardo, sabi ni Atty. Santos. Gusto niya tayong unahan. Gusto niyang mawalan ka ng legal na boses bago pa man natin mailabas ang ebidensya laban sa kaniya. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Kailangan nating patunayan na ikaw ay matino. Sagot niya. Kailangan nating maghanap ng sarili nating mga doktor. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating bilisan ang pagkuha kay Antonio. Dahil kung makikita ng korte ang kalagayan ng anak mo, babagsak ang lahat ng kaniyang kasinungalingan. Ang susunod na 3 linggo ay naging isang impyerno para sa akin. Ang bawat kilos ko ay tila binabantayan. May mga sasakyang nakaparada sa labas ng aming rancho sa gabi. Ang aking mga kapitbahay ay tila iniiwasan na ako. Marahil ay nakalat na ni Eliza ang kaniyang mga maling kwento tungkol sa akin. Naramdaman ko ang labis na kalungkutan. Isang matinding kalungkutan. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang litrato ni na Ivy at Knox at sa tuwing maaalala ko ang halaw na pisngi ni Antonio sa litratong iyon, bumabalik ang aking lakas. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng maging ulyanin sa paningin nila. Sinimulan ko ang aking sariling paghahanda. Sinulat ko ang bawat detalye ng aking buhay, ang bawat petsa, ang bawat alaala. Sinigurado ko na ang bawat galaw ko ay may sapat na paliwanag. Sinuri ko rin ang aking mga gamot. Natuklasan ko na ang ilang bitamina na ibinibigay ni Eliza sa akin noong nakaraang buwan ay hindi pala bitamina. Ang mga ito ay pampatulog at pampagulo ng isip. Sinadya niya akong lasunin ng dahan-dahan. Gusto niyang magmukha talaga akong lito. Mula noon, itinapon ko ang lahat ng galing sa kaniya. Ininom ko ang tsaa na gawa sa sariwang dahon mula sa aming hardin. Naglakad ako sa ilalim ng araw. Nilinis ko ang aking isipan. Sloan, o Eliza, hindi mo ako kilala. Akala mo ay madali mo akong mapapatumba dahil sa aking edad. Akala mo ay hihina ang aking loob kapag tinawag mo akong baliw. Ngunit nagkakamali ka. Dahil ang isang amang ipinaglalaban ang kaniyang anak ay may lakas na higit pa sa anumang hukbo. May lakas na higit pa sa anumang kasinungalingan. Ang petisyon mo sa korte ay magiging mitsa ng iyong sariling bilangguan. Dahil sa araw ng pagdinig, hindi ang aking katinuan ang mahahatulan, kundi ang iyong kasamaan, Ricardo Reyes. Iyan ang pangalan ko, at hanggat may hininga pa ako, hanggat tumitibok pa ang aking puso, hinding-hindi ko papayagan na manalo ang dilim sa aking tahanan. Inayos ko ang aking barong. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mga mata ay malinaw. Ang aking isipan ay matalas. Handa na ako, Eliza, bulong ko sa hangin. Ang bagyo ay narito na. Ngunit ang aming bahay ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng katotohanan at ang katotohanan
ay kailanman hindi matitibag ng anumang petisyon. Tuloy ang laban para sa aking anak, para sa aking asawa, para sa aking sarili. Sa korte tayo magkikita at doon matatapos ang iyong paghahari-harian, Panginoon. Gabayan niyo po ako dahil ang katarungan ay para sa mga api at ang katarungan ay malapit na nating makamit. Tuloy ang laban. 10 na lamang na araw. 10 na lamang na araw bago ang itinakdang pagdinig sa korte para sa aking katinuan. Ang bawat sandali ay tila isang mabigat na pasanin. Ang bawat gabi ay tila walang katapusan sa loob ng aking rancho sa Tagaytay. Ang katahimikan ay tila sumisigaw ng panganib. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, dumating ang isang sinag ng pag-asa. Miyerkules ng gabi. Maulan at malakas ang hangin. Biglang tumunog ang telepono sa aking opisina. Si Col Bautista ang tumatawag. Ang kaniyang boses ay mababa. Seryoso at puno ng kumpiyansa. Sabi niya, Ricardo, may kailangan kang makilala. Pumunta ka sa ligtas na bahay sa dulo ng bayan. Ngayon din, hindi na ako nagdalawang isip. Kahit madilim ang daan, kahit madulas ang kalsada, nagmaneho ako. Pagdating ko sa isang maliit na bahay na napapalibutan ng matatandang puno, nandoon si Col Bautista. Kasama niya ang isang babae. Ang babae ay nasa kaniyang mga 30 taon. Ang kaniyang mga mata ay may madidilim na bilog sa ilalim, tanda ng maraming gabing walang tulog. Ang kaniyang pangalan ay Elena. Siya ay isang nurse, sabi ni Col Bautista sa akin. Ricardo, si Elena ay nagtrabaho sa Green Valley Care Center sa loob ng 4 na taon. Umalis siya roon 2 linggo pa lamang ang nakalilipas. Dahil hindi na kaya ng kaniyang konsensya ang kaniyang mga nakikita. Naupo ako sa harap ni Elena. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Bakit? Ang tanging na itatanong ko, bakit ka nagdesisyon na magsalita ngayon? Tumingin sa akin si Elena. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Sabi niya sa akin, Bakas, Ricardo, nakita ko ang nangyari sa mamamahayag na si Queen. Alam ko ang panganib, pero may anak din ako. At gabi, hindi ako makatulog kapag naaalala ko ang mukha ng iyong anak na si Antonio. Inilabas ni Elena ang isang USB drive mula sa kaniyang bulsa. Inilapag niya ito sa mesa na tila ba ito ay isang mainit na uling, sabi niya. Ang USB na iyan ay naglalaman ng mga tunay na medical record ni Antonio. Hindi ang mga peking record na ipinakita ni Eliza sa korte. Kinuha ko ang mga file na iyan bago ako nag-resign. Naramdaman ko ang pananabik sa aking dibdib. Sa wakas, ang katotohanan. Ipinagpatuloy ni Elena ang pagkukuwento. Ang kaniyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Sinabi niya sa akin na si Antonio Reyes ay nakalista sa kanilang pasilidad bilang isang pasyenteng may malalang pinsala sa utak. Sinabi roon na si Antonio ay hindi na nakakapagsalita at wala nang malay sa kaniyang paligid. Pero ang totoo, ang sabi ni Elena, huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang totoo po, si Antonio ay ganap na tintao. Gising na gising ang kaniyang isipan. Alam niya kung nasaan siya. Alam niya kung sino ang naglagay sa kaniya roon. Ang aking puso ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan. Antonio, ang aking anak, ay gising. Hindi siya baliw, hindi siya tulala, sabi ni Elena. Sinubukan ni Antonio na makipag-usap sa amin ng maraming beses. Humihingi siya ng tulong. Humihingi siya ng paraan para matawagan kayo. Pero bawat nurse o staff na susubok tumulong sa kaniya ay agad na tinatanggal sa trabaho. O kaya naman ay binabantaan. Ipinaliwanag ni Elena ang papel ng doktor na si Dr. Mariano. Ang doktor na binabayaran ni Eliza, sabi ni Elena. Si Dr. Mariano ang gumagawa ng mga peking reseta. Binibigyan nila si Antonio ng mga gamot na pampatulog at pampahina ng katawan, hindi para gumaling, kundi para magmukha siyang may sakit sa tuwing may bibisita o sa tuwing may inspeksyon. Ito ay isang negosyo, Bakas Ricardo, ang sabi ni Elena. Ang kaniyang tinig ay puno ng poot.
Sinabi niya sa akin ang tungkol sa pera. Ang bawat buwan na pananatili ni Antonio sa Green Valley ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. 1 milyon bawat buwan. 1 milyon bawat buwan, sabi ni Elena. Ang perang iyon ay kinukuha mula sa insurance at sa pondo na iniwan ng aking asawang si Rosa. Ngunit ang katotohanan, ang halaga ng pagkain at gamot na ibinibigay kay Antonio ay wala pang 50,000 piso. Saan napupunta ang natitirang pera? Tanong ko. Bagamat alam ko na ang sagot, sabi ni Elena. Napupunta po ang malaking bahagi kay Eliza at ang iba naman ay bilang lagay kay Dr. Mariano at sa may-ari ng pasilidad. Ginagamit nila ang guardianship law para maging legal ang pagnanakaw nila sa inyong pamilya. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng kasamaan. Ang aking manugang, ang babaeng pinagkatiwalaan ko, ay kumikita ng halos 1 milyong piso bawat buwan habang pinahihirapan ang kaniyang asawa. 1 milyon bawat buwan. Pinagpalit niya ang kaniyang dangal at ang buhay ni Antonio para sa pera. Inabot ni Elena ang ilan pang mga dokumento, mga print-out ng mga email. Sa mga email na iyon, makikita ang pag-uusap ni na Eliza at Dr. Mariano. Sabi ni Eliza sa isang email, siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis sa kaniyang silid. Huwag ninyong papayagan ang anumang tawag mula sa labas, lalo na mula sa kaniyang ama. At ang sagot ni Dr. Mariano, huwag kang mag-alala, ang mga gamot ay sapat na para manatili siyang hindi maintindihan ng sinuman, basta't siguraduhin mo lang ang aming bahagi sa susunod na buwan. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga papel. Ang mga papel na ito ay ang katibayan ng kanilang krimen. Ang mga papel na ito ang magpapalaya sa aking anak, sabi ni Elena sa akin. Bakas Ricardo, marami pang mga pasyente doon na gaya ni Antonio. Mga taong itinago ng kanilang mga kamag-anak para makuha ang mga ari-arian. Ang Green Valley ay hindi isang ospital. Ito ay isang libingan para sa mga taong buhay pa. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim ay naroon pa rin. Salamat, Elena, ang sabi ko sa kaniya. Salamat sa iyong katapangan. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa aking anak, sabi ni Elena. Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Gawin ninyo po ang lahat para maipanalo ang kasong ito dahil kapag natalo kayo, hindi lang ang rancho ninyo ang mawawala rin ang pag-asa ng lahat ng mga taong nakakulong doon. Pag-alis ko sa ligtas na bahay, dinala ko ang USB drive at ang mga dokumento. Ibinigay ko ang lahat kay Corle Bautista. Sabi ni Corle Bautista, Ricardo, mayroon na tayong bala. Ngunit tandaan mo, mas magiging mapanganib sila ngayon. Alam ni Eliza na malapit na tayo sa katotohanan, gagawin niya ang lahat para pigilan ka. Hayaan mong subukan niya, ang sagot ko. Ang aking boses ay matigas na parang nara. Mayroon akong ebidensya, mayroon akong saksi, at higit sa lahat, mayroon akong katarungan sa aking panig. Habang nagmamaneho ako pauwi sa Tagaytay, ang aking isipan ay malinaw. Eliza, Dr. Mariano, lahat kayo. Akala ninyo ay tapos na ang laban? Akala ninyo ay mananatiling lihim ang inyong mga kasalanan? Ngunit nagkakamali kayo. Dahil ang katotohanan ay lumabas na mula sa loob ng inyong kuta, 1 milyon bawat buwan. Iyan ang halaga ng inyong kaluluwa. Ngunit sa darating na pagdinig, ang halagang iyan ang magiging mitsa ng inyong pagbagsak. Hindi ninyo kayang bayaran ang katarungan. Hindi ninyo kayang suhulan ang tadhana. Ricardo Reyes. Iyan ang pangalan ko. Isang ama na walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kaniyang anak. At sa tulong ni Elena, sa tulong ng mga ebidensyang ito, sisiguraduhin kong bukas na ang pinto ng Green Valley, hindi na kayo makakapagtago. Ang liwanag ay narito na at sa araw na ito, ang paniningil ay nagsisimula na. Panginoon, salamat po sa pagpapadala ng isang saksi. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Antonio. 10 na lamang na araw. 10 na lamang na araw at mayayakap na kita muli. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At ang katotohanan din ang magkukulong sa kanila.
tuloy ang laban. Madilim pa sa labas, ngunit gising na ang aking diwa. Nakaupo ako sa paborito kong tumba-tumba habang hawak ang isang tasang mainit na barako. Sa edad kong ito, ang bawat tibok ng puso ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis lumipas. Ngayon ang araw na itinakda ni Sloan para sa aming video call. Sabi niya, para raw ito sa korte. Gusto niyang ipakita sa mga abogado at sa huwes na mabuti siyang tao na hinahayaan niya kaming mag-usap ni Nash. Ngunit alam ko ang totoo. Pakitang tao lang ang lahat ng ito, isang palabas para masabing hindi niya pinuputol ang ugnayan ng pamilya. Mabigat ang loob ko. Ang bawat sentimo na ginagastos ko para sa mga abogado na umaabot na sa libu-libong piso ay tila walang saysay kung hindi ko man lang makikita ang kalagayan ni Nash. Ang aking pobreng pamangkin. Siya na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila isang ibon na nakakulong sa ginintuang hawla ni Sloan. Eksaktong 10:00 ng umaga, tumunog ang aking laptop. Ang tunog na iyon ay tila isang babala. Huminga ako ng malalim bago ko pinindot ang kulay luntiang buton. Lumitaw sa screen ang mukha ni Sloan. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida, maayos ang buhok at may matamis, ngunit pekeng ngiti sa kaniyang mga labi. Sa tabi niya, nakita ko si Nash. Diyos ko, ang aking puso ay tila piniga. Nakaupo si Nash sa isang wheelchair. Maputla siya. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila walang buhay. Ngunit alam ko, sa kabila ng kaniyang panghihina, naroon pa rin ang matalinong lalaking nakilala ko. Sinimulan ni Sloan ang pagsasalita. Ang boses niya ay malambing, ngunit alam kong may lason ito. Sinabi niya, "Tingnan mo, Henry. Maayos ang lagay ni Nash dito. Pinapakain ko siya ng masusustansyang pagkain. Hindi ko siya pinababayaan. Sabihin mo sa kanila, Nash, sabihin mo kay Tito Henry na masaya ka rito." Alam ni Sloan na hindi makapagsalita ng maayos si Nash. Kaya naman ang tanong na iyon ay isang insulto, isang panunuya. Napakuyom ang aking mga palad sa ilalim ng mesa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing, mapagpanggap ka. Ngunit kailangan kong magtimpi. Para kay Nash, kailangan kong maging matatag. Habang nagsasalita si Sloan tungkol sa kung gaano kalaki ang ginagastos niya para sa pagpapagamot kay Nash, mga halagang abot sa 10,000 piso bawat linggo, ay tinitigan ko ng maigi ang mga mata ni Nash. Doon ko napansin, may kakaiba sa kaniyang mga tingin. Si Nash ay hindi tumitingin sa kamera. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa isang lumang rosaryo na nakasabit sa gilid ng kaniyang upuan. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Marahan niyang iginalaw ang kaniyang kanang kamay. Ang kaniyang mga daliri ay tila may gustong isulat sa hangin. Noong bata pa kami, may laro kaming magkakapatid at magpipinsan. Isang lihim na senyas na kami-kami lang ang nakakaalam. Kapag ang isa sa amin ay nasa panganib o gustong humingi ng saklolo nang hindi nalalaman ng iba, mayroon kaming ginagawang galaw ng kamay. Pinanood ko siyang mabuti. Ang bawat galaw ay hirap at mabagal. Idiniin niya ang kaniyang hintuturo sa kaniyang palad. 1, 2, 3. 3 mahihinang tapik. Ang ibig sabihin niyon sa aming lumang laro ay, gising ako, naririnig ko kayo. Lumusot ang isang butil ng luha sa aking mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pag-asa. Buhay ang diwa ni Nash. Hindi siya ang halaman na inilalarawan ni Sloan sa mga dokumento ng korte. Pinaglalaroan lang niya ang isipan ng lahat, ngunit si Nash ay lumalaban sa loob ng sarili niyang katawan. Pagkatapos ng 3 tapik, tumingin si Nash sa isang baso ng tubig sa mesa. Tumingin siya sa tubig, pagkatapos ay tumingin sa akin at marahan niyang ipinikit ang kaniyang mga mata ng matagal. Sa aming kultura, sa aming pamilya, ang tubig ay simbolo ng katotohanan. Isang malinaw na katotohanan na hindi kayang dumiin ng kahit anong kasinungalingan para siyang nagsasabi. Ang katotohanan ay malinaw, Tito. Tulungan mo ako. Nagsalita muli si Sloan. Oo, mukhang napapagod na ang mahal nating si Nash. Kailangan na niyang magpahinga. Maraming salamat sa oras mo, Henry. Sana ay nakita mo na nasa mabuting kamay siya. Bago pa man maputol ang tawag, nakita ko ang huling sulyap ni Nash. Isang sulyap na puno ng pakiusap. Isang sulyap na nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang mayroon pa ako sa ganitong edad. Nang mamatay ang screen, naiwan akong mag-isa sa tahimik na silid,
Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na nakakatakot. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nabuhay. Alam ko na ngayon ang aking gagawin. Ang darating na paglilitis sa korte ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa kung sino ang may karapatang mag-alaga sa kaniya. Ito ay tungkol sa kalayaan ng isang tao. Ang mga ebidensyang ipapakita ni Sloan, ang mga resibo, ang mga litrato, ang mga sertipiko ng doktor, lahat ng iyon ay guguho sa sandaling malaman ng mundo na si Nash ay gising at may malay. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking sariling rosaryo at nagsimulang magdasal. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng isang tanda, isang munting senyas sa gitna ng malaking unos. Sloan, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay nauto mo ang matandang ito. Ngunit nagkakamali ka. Ang pag-ibig ng isang pamilya ay mas malakas kaysa sa kahit anong kasakiman. Ang mga luhang pumatak sa aking mga pisngi kanina ay hindi tanda ng pagsuko. Ang mga iyon ay patak ng ulan na magdadala ng bagong buhay sa aming laban. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ilalabas si Nash sa bahay na iyon. Kahit ubusin ko pa ang aking huling ipon, kahit itaya ko pa ang aking huling lakas, ang bukas ay puno ng hamon. Ang mga abogado ay magbabangayan. Ang mga testigo ay magsasabi ng kani-kanilang kwento. Ngunit dala-dala ko ang lihim ni Nash, ang kaniyang 3 tapik sa palad, ang kaniyang tingin sa malinaw na tubig. Iyon ang aking magiging sandata. Matulog ka ng mahimbing ngayon, Nash. Naririnig kita. Naiintindihan kita. Hindi ka na mag-iisa sa dilim. Malapit na ang liwanag. Malapit na ang katarungan. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape. Malamig na ito, ngunit ang apoy sa aking dibdib ay nagsisimula pa lamang mag-alab. Isang matandang Pilipino laban sa isang mapanlinlang na mundo. Hindi ako takot dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang katotohanan ang palaging mananaig. Ang video call na iyon na akala ni Sloan ay magpapabagsak sa akin, ang siya palang magiging susi sa kaniyang pagkatalo. Sa bawat patak ng luha, may kalakasan. Sa bawat piping hiling may tugon. Hihintayin ko ang bukas na may ngiti. Dahil alam ko, ang hustisya ay hindi natutulog. Dumating na ang araw ng paghuhukom. Ang silid ng korte sa siyudad ay napakatahimik, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Nakaupo ako sa tabi ni Atty. Santos, sa kabilang panig. Nandoon si Eliza. Suot niya ang kaniyang itim na damit. Mukhang kawawa. Mukhang nagdadalamhati. Ngunit alam ko ang totoo. Nagsimula ang pagdinig. Inilabas ni Atty. Santos ang ating mga bala. Ipinakita niya sa malaking screen ang mga video ni Eliza. Ang mga sandali na lihim siyang nagnanakaw ng mga dokumento sa aking bahay. Nakita ng lahat ang kaniyang tunay na mukha. Namutla si Eliza. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Pagkatapos, tumayo ang nurse na si Elena. Ikinuwento niya ang lahat ng kasamaan sa loob ng Green Valley. Sinabi niya ang tungkol sa ₱1,000,000 na kinukuha ni Eliza buwan-buwan. Habang ang anak ko ay pinapahina ng mga maling gamot, ang buong korte ay nagulat. Ang mga tao ay nagbulong-bulungan, ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Antonio. Hindi siya nakatali, hindi siya tulala. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa harap ng huwes. Tumingin siya sa akin at tumango. Sa sandaling iyon, alam kong nanalo na kami. Sumailalim si Antonio sa pagsusuri ng doktor ng korte. Ang hatol, si Antonio ay ganap na tintao. Siya ay matino. Siya ay gising ang isip. Ang lahat ng sinabi ni Eliza tungkol sa kaniyang sakit ay napatunayang isang malaking kasinungalingan. Hulihin ang babaeng iyan, ang utos ng huwes. Narinig ko ang tunog ng posas. Isang tunog na nagmarka sa katapusan ng 3 taon na impyerno. Hinuli si Eliza. Hinuli rin ang sakim na si Dr. Mariano. Ang katarungan na akala ko ay nakalimutan na ay dumating ng buong lakas. Ngayon, lumipas na ang 6 na buwan. Narito kami sa aming rancho sa Tagaytay. Nakaupo ako sa beranda habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa damuhan. Naglalaro sina Ivy at Knox. Masaya silang naghahabulan. At sa tabi nila ay ang aking anak
na si Antonio. Hindi pa lubos na magaling ang kaniyang katawan, ngunit ang kaniyang puso ay buo na. Araw-araw, unti-unti naming ginagamot ang mga sugat ng nakaraan. Nagtatanim kami muli ng mga puno, nag-aalaga kami ng mga baka. Ang aming tahanan ay hindi na tahimik, punong-puno na ito ng tawanan. Minsan, tinitingnan ko ang litrato ni Rosa sa itaas ng aming fireplace. Parang nakikita ko ang kaniyang ngiti, parang sinasabi niya sa akin, "Salamat Ricardo, nailigtas mo ang ating pamilya." Paisi, mga kasama. Ang kuwentong ito ay isang aral para sa ating lahat. Huwag kayong matakot na lumaban para sa katotohanan. Kahit gaano kadilim ang gabi, laging darating ang umaga. Ang pag-ibig ng isang ama at ang gabay ng Panginoon ay sapat na para talunin ang anumang kasamaan. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kuwento. Huwag ninyong kalimutang yakapin ang inyong mga mahal sa buhay dahil sa dulo ng lahat, ang pamilya lamang ang tunay nating kayamanan. Ako, si Ricardo Reyes. At dito nagtatapos ang ating laban. Malaya na kami. At sa wakas, tahimik na ang aming mga gabi. Salamat po at pagpalain kayo ng may kapal.